Ate Stephanie, gusto ko lang malaman mo na pumapayag ako na magpirma ako sa waiver or papers para makremate yung mama anjing ko. Dahil ang patakaran sa Amerika, ang mama anjing ko nasa freezer pa ngayon. Pero may ano din yun, may expiry ba? Kapag hindi daw naman maklaim or makremate si mama, maklaim yung pateng lawas niya, yung bangkay niya, itapon daw nila si mama. So, nakakawawa naman yung mama ko kapag mangyari yun. Hindi yun aso, pusa, kung saan na itapon yung bangkay ni mama. Kaya magperma ako, Stephanie, pero hindi ibig sabihin nun na pumapayag ako na ilibing mo si mama kung saan-saan dyan sa lupalok ng Alaska Anchorage ng Amerika. Kasi, at Stephanie, sana maintindihan mo rin ang side namin. Naging isang anak ka rin sa magulang mo. 'Di ba? Alam mo anong feelings kapag malayo yung mama mo sa iyo, yung parents mo, 'di ba? Naging ina ka rin, sana maintindihan mo kung anong feelings ni mama noong halos 1 year mo kaming hindi pinag-chat ni mama, video call. Wala sanang rason na mangyari yun kasi high-tech na ngayon. Hindi na kami kailangan magpunta pa sa internet para makapausap man lang namin si mama or makikita man lang namin si mama, makontak man lang namin si mama sa video call dahil may wifi ako dito, 1,600 a month. Si Gigi rin may wifi din siya, 1,000 a month. Si CTN. Si Chris na ang wala yung wifi. Pero pwede man siya makikonnect ilang ilbis. So wala nang rason, Stephanie, you don't have any reason to block our contact communicating to my mom Angie because we are high-tech now. We have internet in our home. We have a cell phone. Anytime we can call and text and chat ni mama. Makaana guys si Chris mo nang na matay tos mama kay nag-alter siya kay almost na good a month. Wala na siya kitang ikris ni Gigi nako, di ba? Kay imo ba yung gipagbawalan. So last time ko to nag-chat mi mama 3 months ago. Kay wala man kato na bakasyon ka, may gani na yang amiga, nalimot ako kay sa amiga ha. So buta kay amiga giun ang cellphone mo ton si mama nakatawag. Ako pagigikanta si mama awit na isang ina. Nyaw man, ingatan ka, lipay guys mama, kala kong guys mama, lipay kay siya ato. Mo ni ditong last na kong chat ni mama. Kay ba pa lang ko, nagbuntagan na lang tayo may chat ni mama. Kung kay ba pa ko man ito yung last, nga kontak na kong mama. Mana ako, nagalit ko sa imo, Stephanie, nagtampo, masama talagang loob ko sa'yo, nagtampo ko sa'yo. Dahil gichat mo na, gipachat lang minimong mama man, nagulay na siya, himatyo na siya, din na siya kakita, din siya kabuka siyang baba. Ay siyang mata, iyan na lang, dunggan na lang mo makadungog. Sana hindi mo, sabi mo pa sa akin na kung umuwi ang mama nyo dyan, makalaga ba kayo? Gusto ko lang malaman mo, wala kang right question nun yung pagkaanak ko sa mama ko. Kung inalagaan mo si mama ng 100%, ako si Anan, si Gigi Ikris, malagaan din namin si mama ng 1,000,000%. Yun ang ibig ko sabihin, Ate Stephanie. Kaya wala kang karapatan sa pagsabihan ako or isa man lang sa mga anak ni Mama Anjing, kami mga kapatid ko, na bakit pag umuwi bang mama niyo, maalagaan niyo ba? Baka nakalimutan mo, anak kami. Hindi naman kami mga buang mga abnormal. Professional kami para hindi kami marunong maalaga ni mama. Kung paano kami inalaga ni mama dati, nung kabataan, bata pa kami, times 1 million namin yun, times 1,000, times 100 yun. Ganon namin alagaan si mama. Kaya sana wag mo kami questionin kung paano namin alagaan si mama, kung makaalaga ba kami. Para naman kaming buang-buang noon or kaya abnormal. Bakit sa tingin mo, akala mo hindi namin maalagaan si mama? Ikaw nga, hindi ka dugong mama, hindi ka no-ano. Nagawa mong kaalagaan si mama dahil naawa ka sa kanya. Isa siyang matanda, nasa katira lang sa malayo at malamig na lugar sa Las Cancris, diba? So kami pa kaya, wala kang trust sa amin at isipan ni kami pa kaya hindi namin malagaan si mama. Takot lang kasi kasi iniisip mo pinapirahan namin si mama. Hindi yun. Hindi ganun. Kasi, alam mo, kung pera lang habol namin ni mama, hindi sana kami pumayag na 1 taon siya hindi magpadala ng pera sa amin. 'Di ba? Siguro nagsobra-sobra siguro ang pera ni mama kaya gusto siya magpadala sa amin kahit $50 each lang. Sobra siguro yun, 'di ba?
Alam mo naman ang mama ko, konti lang kain niya, di ba? Masilan pa rin siya sa pagkain. Tapos, hindi ko nakipag-away sa iyo ha. I-explain ko lang ang side ko sa iyo, Ate Stephanie. So, a million thanks to you for take care of my mom, Angie. Pero sana na lang, huwag mo siyang isipin na siya talaga yung tunay mong ina. Dahil kahit kailan, hindi mo siya maging ina. Dahil hindi kayo magkadugo. Hindi rin kayo magka-relatives or kamag-anak. Okay, pero buong puso namin tinanggap yung pag-alaga mo sa aming ina. Walang katumbas yun na milyon na salapi na 1,000. Kahit milyon, 1,000,000 pa hindi ka namin pwedeng bayaran. Malaking utang na loob namin sa iyo, Ate Stephanie, for take care of our mom, for loving her, na sana ginawa yung mga kamag-anak niya sa Hawaii or kaya sister niya si Caroline, pero hindi nila ginawa. Ikaw yung gumawa. Pinagsirahan man ng pintuan si mama sa kamag-anak niya sa Hawaii na lolo at saka ni Caroline sa London. Pero nagpasalamat pa rin ako na dahil dumating ka sa buhay ni Mama Anjing. At saka hindi lang ikaw, sa lahat ng nag-PA ni mama, nag-caregiver, nag-atiman sa kay mama, pasalamat rin ako. Maswerte pa nga kayo, buti pa kayo nakita yung mama ko, nakasama nyo na ilang taon, nakausap nyo, nakabanding nyo, kami wala. Wala talaga. Kung mayaman lang sana kami, kung may pera lang sana kami, matagal na namin sinundo si mama. Inuwi na namin dito sa Pilipinas. Sabi nga na dyan, sana na pa Jessica Soho na lang kayo para si Jessica Soho na lang ang maghanap ng paraan para makauwi yung mama nyo dyan sa Pilipinas. Tsaka makasama nyo pa ng habang buhay. Alam mo Stephanie, ang pinapangarap namin ni mama, simple lang. Mamasyal kami sa SM City, Seaside, Robinson, G Mall. Kasi marami na kasi malaking magandang